Muling ipinagtanggol ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa disbarment case na isinampa laban dito. Ani Panelo, walang basihan ang mga ipinuntong dahilan ng mga nagsampa ng kaso. Kasi tinanong ko, ano bang base ng disbarment case laban sa dating Pangulo? Ang sabi nila, pinakita nila sa akin mga statement. Number 1 daw, mamamatay tao. Murderer daw. Si PRD. Number 2 daw, bastos. Nagmumura. Tapos number 3, siya daw po ay mastermind sa pagpatay na mga biktima kaugnay sa illegal na droga. And siya daw ay isang kriminal. Naku, ako, kung yan ang basehan nyo, mukhang, kasi inamin ni Presidente Duterte, hindi ko totoo yun. Biniyang diin din ni Panelo na walang korte ang naghahatol kay Duterte bilang kriminal. Dagdag pa nito na ang mga pahayag ni Duterte tungkol sa pagpatay ay mga hyperbole lamang at hindi tatayo bilang ebidensya sa korte. Pinasaringan din ni Panelo ang aligasyon na bastos si Duterte dahil sa pagmumura nito. Tinatawag ninyo na bastos. Dahil daw nagmumura. Kayo naman, alam niyo, yung mura, kung mapapansin niyo, ang mura niya, more of an expression of outrage sa mga kalakaran na nakikita niya. Pinapakita niya yung galit niya. Hindi naman niya minumura na yung mismong tinutukoy niya. Sa issue naman ng extrajudicial killings, wala pa anyang kasong isinampa laban sa dating Pangulo. Pangatlo, sinasabi nilang involved sa extrajudicial killing. Again, hanggang ngayon wala naman demanda sa kanya. Paano nyo ngayon sasabihin na yun paglabag? Wala nga ho Pinaalala rin ni Panelo na may sinusunod na Code of Professional Ethics ang mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Hindi rin anya lumabag si Duterte sa anumang batas o etikal na pamantayan bilang miyembro ng bar. Naniniwala naman ang dating palace official na ang disbarment case laban kay dating Pangulong Duterte ay walang legal na batayan at isa lamang itong propaganda. Ang paghahain ng disbarment complaint ay naganap matapos ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na magsisilbing abogado niya ang kanyang ama sa mga impeachment complaints na isinampa laban sa kanya. Noong January 17, 2025, naghahain ng disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang human rights advocates at mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa Korte Suprema. Sa unang araw ng panunungkulan ni US President Donald Trump ay nakatutok ito sa mga issue mula sa immigration, pag-target sa mga pulisiya na nakarang administrasyong Biden at ang pagpapalakas sa kanyang agenda na America First. Kasama rin sa pangunahing hakbang na ginawa niya ay ang pagbibigay ng pardon sa humigit kumulang 1,500 katao na sangkot sa naging kaguluhan noong January 6, 2021. Nilagdaan din ni Trump ang isang memorandum na nag-uutos sa mga ahensya ng gobyerno na labanan ng inflation at ang pagpapagaan ng regulasyon sa produksyon ng langis, maging ang temporaryong pagsuspindi sa TikTok ban sa loob ng 75 araw. Pagdating sa immigration, ibinalik ni Trump ang mga mahihigpit na pulisiya sa deportation at ideklara ang national emergency sa US-Mexico border at ang pagtapos sa birthright citizenship at ang pagtigil sa US Refugee Admission Program, habang itinataguyod niya ang mga hakbang para sa border security. Dahil dyan ay pinuri ng dating legal counsel na nakaraang Duterte administration ang mga nasabing hakbang ng Pangulo ng Amerika at umaasang ito ay makatutulong hindi lang sa kanilang bansa, pati na rin sa relasyon ng Amerika sa ibang bansa tulad ng sa Pilipinas. Nagpapakitang gila si Presidente Trump. Kanina napanood ko siya. Ang galing. Biro mo, ang dami niyang executive orders. Unang-una, pinardo niya 1,600 na involved doon sa January 6 incident. Wow. Wala. So, wala ng kaso yun. Tapos, may kinumute siya. Yung mga na-convict na, kinumute niya rin yun. Pagkatapos, binago niya yung yung pagpasok ng mga immigrants. Visit na visit siya. Sabi niya, walang nga. Yung mga bansang, yung mga kulungan nila, nire-release nila, dinadala rito sa atin. Pinapapasok naman itong dating administrasyon. Yung may mga diferensya sa utang, pinapapasok dito. Kaya tinanggal niya na rin yun. Marami siyang tinanggal.
Si Trump ang ikalawang Pangulo ng Amerika na hindi magkasunod ang termino ng kanyang panunungkulan. Una siyang naging Pangulo ng Amerika noong 2016, kapalit ni dating Pangulong Barack Obama, nakasabay sa pagkakahalal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2020 naman nang sinubukan niyang tumakbong muli para sa pangalawang termino, ngunit hindi siya pinalad at pinalitan ni dating US President Joe Biden. Nitong Martes, nagkaroon ng pulong sa Malacanang kung saan kasama rito ang pamunuan ng Department of the Interior and Local Government at napag-usapan ang tungkol sa budget ng ahensya para sa taong ito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na maraming nakitang mga pagkakaiba o pagbabago mula roon sa National Expenditure Program at sa inaprobahang 2025 General Appropriations Act. Ibinahagi ng kalihim na kabilang sa mga prioridad na programa nila ang Integrated National 911 System at ang pagpapabuti ng kapasidad ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine National Police. Subalit sa GAA, tinanggal ng Kongreso ang PNP-IT program sa Enhancement of National Police Clearance System o yung ginagamit sa online application payment para sa police clearance. Mula sa 619 na milyong piso ay ginawang 232 milyong piso na lang. Sa madaling sabi, binawasan nila ito ng 386 na milyong piso. Pangalawa, ang establishment of Safe Campus Security System. Mula 472 milyong piso ay ginawa na lang 161 milyong piso. Ibig sabihin, binawasan ito ng 311 milyong piso. Ang PNP Drug-Related Data Integration and Generation System mula 553 milyong piso ay ginawa nilang 176 na milyong piso o kabawasan ng 357 milyong piso. Sa kabuuan, papalo sa mahigit 1 bilyong piso ang tinapyas sa mga prioridad na proyekto at programa ng DILG. Inilahad ng kalihim na nakita sa GAA na nilipat ng mga mambabatas ang halos 1 bilyong piso para sa amphibious rescue vehicles sa Region 5. Ang kalahating bilyong piso naman ay idinagdag sa Intelligence Fund ng PNP kaya naging 1.3 bilyong piso na ito. Kaugnay nito, ipinag-utos daw ng Pangulo sa Budget Secretary na ibalik ang pondo ng PNP-IT program at tatanggalin ang idinagdag na 500 milyong piso na Intelligence Fund na nilagay sa GAA at ibalik sa orihinal na budget na 820 milyong piso. So, return to original budget ng 820 million yata ang nasa INP, nasa PNP. Naging 1.3 billion, ibabalik na naman sa dati siya. Yung savings na yun ay ilalagay natin sa launching ng and bidding out process ng Integrated 911 System para sa buong Pilipinas. So, from Intelligence Fund to 911 ang gagawin natin doon. Sa tanong naman kung sinong partikular na mambabatas ang responsable sa mga realignment o ang nakialam ng husto sa budget, ang sagot ni Rimulya, Hindi namin alam. Ang alam na namin, specific siya pumunta sa all-terrain amphibious vehicles for Region 5. Ayun ang pinaka-glaring na nangyari. Yung 500 million additional intelligence fund, hindi namin alam. Dahil na lang sinabit ng GAA sa amin. So, we don't know kung sino naglagay. una nang nagpahayag ng hinaing ang iba pang pinuno ng mga ahensya ng gobyerno tungkol sa mga nakaltas sa kanilang budget ngayong taon. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga lumalabag sa ipinatutupad na kampanya ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 midterm elections. Batay sa pinakuling tala ng PNP, pinakamarami na huling lumabag ay mga sibilyan. Sinundan nito ng security guard, sundalo at tig-iisa ang Bucor at appointed government official. Samantala, umabot naman sa 228 na armas ang nakumpiska sa ilalim pa rin ng implementasyon ng gun ban sa buong bansa. Patuloy ang pakiusap ng mga otoridad kaugnay sa pagbabawal ng pagdadala ng mga baril sa kabila ng pagkakaroon ng lisensya o rehistro nito. Ayon sa COMELEC, kailangan may kaukulang abiso mula sa kanila o gun ban exemption para maiwasang masita, magmulta o maaresto. Nauna nang ikinadidismaya ng COMELEC ang pagtaas ng bilang ng mga matitigas ang ulo sa gitna ng pagbabawal sa pagbibitbit ng baril at armas ngayong election period. Batay naman sa impormasyon ng COMELEC Gun Ban and Security Concerns Committee, mayroon na silang mahigit 1,000 na individual na nabigyan ng
ng Certificate of Exemption mula sa gun ban. Sa huli patuloy pa rin ang pakiusap ng ahensya sa publiko na maging mapagpasensya lalo na sa mga ipinatutupad na checkpoints sa buong bansa. Git pa ng COMELEC para rin naman sa kaligtasan ng lahat ng maitinatag na security protocols hanggang sa maayos at payapang pagsasagawa ng halalan sa Mayo ngayong taon.